Umaga na naman kaya kailangan na naman natin magmikos-mikos. Pagkagising sa umaga, kailangan magluto ka ng makakain dahil si Andre ay papasok sa school. At ayun nga, kagagaling ko lang sa labas dito, bumili ako ng aking maluluto at syempre wala naman akong ibang maisip na bilhin kundi pansit canton. At ayun nga, bumili ako ng pansit canton, 2 piraso, isang hot chili at isang kalamansi para naman combination siya, parang ikaw lang at ang jowa mo, charot. At dinamay ko na rin bumili ng sabon na panlaba, powder at downy kasi maglalaba nga tayo today after ko dito magmikos-mikos magluto. Alam kong maraming makakarelate dito sa mga nagvo-voice over talaga at sa mga gumagawa ng content, yung palipat-lipat ka ng camera para lang magkaroon ng iba't ibang view yung iyong video. Pero yung totoo talaga guys, isang view lang talaga yan. Tapos ayun nga, syempre magluluto tayo, nagsalang na ako ng kawali dyan na may tubig. Alam naman magluto tayo ng walang tubig, syempre ilalagay natin yung ating pansit canton, kaya isinalang ko na. At hindi na nga ako dito nagsaing dahil meron pang bahaw. At ito naman si Andre, naliligo na siya kasi kanina ko pa siya ginigising pero hindi talaga bumangon agad, kaya lagi na lang talaga itong late kapag pumapasok. Siyempre ganyan na guys, lipat-lipat na ang camera. Sabi ko nga sa inyo, para naman maiba naman ang view. Ay nako sa inyo, ewan ko lang kung nakaka-relate kayo sa aking ginagawa. Pansin nyo guys na hindi pa ako nakapagtali ng buhok siya kasi kababangon ko nga lang. Kaya pagpasensyahan nyo na yung ating itsura, ang mahalaga makapagluto ako para makakain tong aking estudyante. O diba, nilipat ko na naman yung camera ko. So napapansin nyo guys na yung duyan talaga nasa gitna ng aking dirty kitchen. Hinahayaan ko lang yan dyan kasi talaga kami, nabuhay na talaga kami sa duyan simula mga bata pa. Kaya hanggang ngayon dala-dala pa rin namin or dala-dala ko pa rin talaga. So ayan guys, para maging mabilis yung ating pagluluto, kinuha ko na yung takip ng aking kawali para matakpan natin siya. Si Andre nga dito nagmamadali din. Ayan, dumaan siya nagmamadali dahil anong oras na rin at pinuntahan na rin siya ng kanyang classmate dito. At ayun, hinihintay siya na matapos para sabay na silang aalis. Kaya tayo naman, mabilis ang kilos lang talaga yung ating gagawin para naman makakain talaga tong ating estudyante. Sinabihan ko nga si Andre dito na dapat siya na yung nagluluto ng kanyang ulam sa umaga or bumabangon siya ng maaga dahil siya naman yung papasok. Pero hindi talaga yun nangyayari guys. Kaya nangyayari, tayo pa rin talaga yung tatayo o di kaya kadalasan talaga guys si Papa Chopes yung gumagawa nito. Pero dahil maaga siya umalis kanina at no choice tayo, kaya ako na lang talaga yung nagluto. Habang nagluluto nga ako dito, pinagsasabihan ko kung atong si Andre, sabi ko sa kanya dapat ikaw ang gumagawa niyan kasi nga kami noon nag-aaral kami talaga lahat. Gumigising ng maaga para magsaing, para magluto at syempre sa bukid, mag-iigib ka pa ng tubig, ganyan, bago makapagsaing. So maraming proseso. Buti nga ngayon, madali na lang, magbukas ka na lang ng gripo. Tapos yung pagsasaing, hindi ka na kailangan gumamit ng panggatong, 'di ba? Magpapaapoy ka pa kapag panggatong. So kami ganun yung kinalakihan namin. Ngayon easy to cook na lang kasi bubuksan mo na lang kalan, ganyan makakapagluto ka na, wala nang kahirap-hirap pero hindi pa rin talaga magawa. Kaya tayong mga nanay talaga minsan naging konsentidor talaga tayo sa ating mga anak na dapat sila na yung gumagawa, tayo pa rin. At sana nga lang dumating yung araw na magkusa na lang talaga to siya bumangon tapos ayun, kusa na lang din papasok sa school, ganyan yung hindi mo na kailangan gisingin. Ayan nga guys, naluto na yung ating kanton at syempre tinanggalan ko ng tubig at saka naman natin ilagay dito sa aking mangkok na mayroong sauce. Ay, tapos ang nangyari guys, madali ang kain lang talaga niya dito. Hindi ko alam kung naubos niya yung kanin niya kasi parang ang bilis ng kanyang kain. Brush tapos ayun, alis na. At dahil nga kailangan kong magtimpla dito ng maiinom para naman mainitan yung ating sikmura, kaya chinik ko yung laman ng termos kung mainit. Pero dahil malamig na nga siya, syempre kailangan nating initin ulit. Dahil lang kung bakit yung nasa termos pa rin yung aking iinit dahil mineral nga itong aming ginagamit. Sayang naman kung itatapon lang tapos kukuha na naman tayo ng bago. Matagal na talaga kami guys na mineral yung aming ginagamit pampainit dahil yung noon sa gripo lang kami kumukuha, pero pagka sa gripo lang ang nangyayari kapag ka nagtimpla ka, pag nilagay mo yung tubig na mainit sa tasa, may mga puti-puti talaga siya. Kaya simula noon talaga nagmineral na rin kami. At dahil medyo mahaba ng ating video, abangan nyo na lang yung part 2 nito dahil medyo marami-rami tayong ganap today. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood. See you for the next video. Thank you for watching. Bye-bye!